Hello. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Jesse Sena. Okay. By the way, sa lahat ng bago lang sa channel ko, ako po ay dating welding teacher for almost 20 years. Sa Repsi po, ako nagturo ng welding for almost 18 years. Isang taon sa Adult Night High School Lasal Green Hills at saka sa ICCT Foundation. Okay, bago tayo magpatuloy, inaanyahan ko lahat na mag-subscribe na po kayo sa aking channel, Asusena TV. At pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. At pakilike, share at saka may mga comment po kayo. Hindi na natin patatagalin, straightforward na pa tayo. Ang ating pag-usapan ngayon ay mainit na issue po between, yung mainit na issue na kung saan nag-comment po si Rapi Tulfo. Ayan. May mga binabanggit siya na patungkol sa na kinukumpara niya na yung 16 million, magkakabanggaan daw yung 16 million versus 32 million. Ano ba yung pinatutungkulan dito? Kaya sa totoo lang, ito na. At dahil dito sa mga pahayag na kanya binitawan, may napanood ako ngayon lang sa YouTube na from 42 million, umabot na lang ng nasa 20 million. Sabi nga, 18 million something na lang. Pero dito sa nagbukas ako sa YouTube ngayon, ito, meron ditong in-upload na September 26, 2021. Meron siyang 21.9 million subscribers na mukhang malaki na ang binaba. Ayun. Ano ba nangyari? Actually, makikita naman natin itong mga Duterte brothers ay isa sa sumusuporta sa ating kasalukuyang gobyerno. Nakikita natin sa mga pinapalabas nila sa kanilang mga programa na pinapakita nila yung mga magagandang ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno, especially build. Napapanood ko yun pinipicture yun dyan. Biglang sa isang, ano ba ito? Isang kisap mata, nagbago ang lahat. Hindi ko ganun kaalam po yung buong istorya na napanood ko lang yung portion na naimbitahan si Boss Rapi Tulfo sa ABS-CBN at may napansin daw siya na maraming malulungkot na empleyado at nagbilang siya ng ilang buwan na lang. 10 months ba yun? Na baka bumalik na. Kasi nga, 'di ba, sa nangyaring hindi pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN, parang binubuntungan ng sisi ang ating Pangulong Duterte na kung saan ang nagkaroon naman ng deliberation, di naman sa kanya, sa Kongreso po. Ang Kongreso ang nag-imbestiga na sinasabi nga may maraming paglabag na hindi nakakomply ang ABS-CBN. And for that reason, hindi po na-renew. Ayun po ang dyan. Ang mabigat, yun nga, politika. Kasi malapit na po, talagang painit na. Maraming sa politika talagang biglang, yung mga hindi natin naasahan, bigla na lang mangyayari. Bumabaliktad katulad si Senator Pacquiao, nakikita naman natin, dating sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte, biglang di umano, sabi niya na may korupsyon, mas malala ang korupsyon. Ganyan din si very vocal po, si Yorme, na hindi siya pabor sa pamamalakad ng ating kasalukuyang gobyerno sa pag-handle ng pandemya. Dati na-appoint pa nga siya, di ba? Kasi nga, eleksyon na. Kaya lang, dahil nga sa pangyayaring to, malaki naging epekto. Malaki binaba ng mga bilang ng subscribers ni Rapi Tulfo dito. Ayun lang naging problema. Kasi nga, sabi naman sa Bible, di ba? Ang sinasabi? He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted.
kung sino po yung nagpapakataas ay ibababa ng Panginoon at saka nagpapakababa naman ay tataas. Ayan ang nakakatakot sa ating mga tao. May mga pagkakataon na pag tayo sobrang sikat na po tayo, andun na tayo sa tugatog, masyado na tayong naniniwala sa ating sariling kakayahan, yung bilib natin. Ayun lang nakalimutan natin na mayroong higit na makapangyarihan na lumalang lang po sa atin. Kaya dapat kapag tayo nakatikim ng katanyagan o nasa rurok tayo ng tagumpay, dapat laging ipaalala natin sa ating sarili na ano yan, lahat yan ay temporary lang, ay kaloob lang sa atin ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, sa mundo ito, wala tayong pwede pagmalaki. Anytime pwedeng may bawiin sa atin lahat yan. Kaya, ayun lang. Di ba yung parang andun yung para niya, sabi 16 million, baka magkabunga versus 42 million yung subscribers niya. Ano ba yung tinutukoy na 16 million dito? Ito ba yung bumoto sa ating Pangulong Duterte? Wala siyang binanggit na pangalan. Ayun lang ang mahirap dito. Kaya yung impact. Kasi yun pala, may planong tumakbo rin pala ito bilang Vice President, kung di po ako nagkakamali. Kasi nga, politika. Simula na po ng, siyempre sa politika, siraan dito, butasan dito. Ayun ang mabigat. Kaya pag ikaw papasok ka sa politika, kailangan handa ka talaga. Ihanda mo ng sarili mo talaga. Ganun talaga. Kaya ang tanong, napabuti ba yung kanyang mga binitawang statement? Ito, sandali lang pa lang daw yan. Baka bumaba pa ng bumaba yung kanyang mga subscribers. Tandaan po natin itong mga vloggers o YouTubers, nakasalali po sa ating mga supporters, sa ating mga subscribers. Ang kikitain din natin. Kung wala sila, wala rin tayo, di ba? Kaya maging lesson to na dapat ay manatili tayo maging humble kahit ano pa mang estado ang marating natin sa buhay. Kasi sa isang banda, wala talagang permanente. Sabi nga, ang buhay ay parang gulong, umiikot yan. Maaaring dito ka sa ibabaw, susunod sa ilalim ka naman. Kaya kailangan as much as possible, maging humble po tayo. Kaya ayun lang, talagang hindi niya rin inaasahan na siyempre, maaring marami sa kanyang subscribers, mga supporters din ng ating Pangulong Duterte, di ba? Kasi sinusuportahan niya yung mga project ng ating gobyerno. Ayun lang, nakante na kaya yun, mga nag-alisa ng suporta. Kaya talaga kailangan maging maingat tayo sa mga binibitawan natin salita. Maingat tayo. Kasi talagang pag binitawan na natin yan, wala na. Hindi natin mababawi. Kaya sa totoo lang, wala naman masamang tinapay sa amin si Rapi Tulfo. Pero mabanggit ko lang, sa totoo lang, minsan nakalapit po kami dyan sa Channel 5, sa estasyon ni Rapi Tulfo. Nakapasok po kami sa loob dyan kasi nung panahon na yun ay kay Daphne ba yun, Mi? O sa anak ko? Ha? Sa papa ko kasi nangangailangan po kami ng tulong dahil nga po, nagkaroon ng prostate cancer at medyo mabigat-bigat po ang gamutan, yung maintenance. Nasa 12,000 monthly. Dahil isa sa mga diehard fans, ang misis ko po ni Sir Rapi Tulfo, nag-decide kami na pumunta. Pumunta kami roon, nakapasok naman po kami. Kaya lang po, sad to say po, ang binigay lang po sa amin ay yung referral letter kay Senator Pacquiao nga po. Doon kami napunta sa Senado. At ayun lang po, ang nakakalungkot din, papunta namin sa Senado, wala rin pong nangyari. Wala naman kami na natanggap ni singkunduling po, sa totoo lang. Hindi dahil ako'y against sa ating pambansang kampao, ay idol natin sa boxing yan, si Senator Pacquiao. Sinasabi ko lang po ang totoo, wala po kaming nakuwang tulong po. Sa iba pong senador, may mga nakuha po kami talaga. Di ba? Sino yung mga nagbigay?
Alam ko, may mga nakuha kami. May nagbigay si Coco sa opisina ni Coco Pimentel. Ano pa? Kay Senator Joel Villanueva. Kay Grace po, nakakuha ba tayo? Kay Senator Grace po. Sa totoo, iba naman po na tumulong po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga senador na nagbigay ng tulong. Dahil yung nakalapit din po kami dun sa anak ko po na operahan sa Puso, sa Heart Center yun. Medyo malaki pa yung bill namin kaya yun. Nakalapit din po kami dyan sa Senado. Yan kila Senator Joel Villanueva, Senator Grace po, Senator Coco Pimentel, di ba? Hindi ko pa na, pero nakalapit. Pero nakakalungkot lang po sa opisina ni Senator Paque. Wala po kami nakuha talaga kaya ewan ko lang po kung alam to ng ating pambansang kabaw. Sana po ay makarating sa inyo ito na para maging aware din kayo na ganun, yung ganung pagkakataon po. Yan lang po. Kaya kay Sir Rapi Tulfo, hindi kami nakakuha po ng tulong sa totoo lang. Ewan ko, sabi, di umano ha, hindi po ako nagsasabi na pinipili lang po yung mga depende po sa pangailangan kung may dating sa tao yung sinasabi. Kasi ina-expect ko talaga mabibigyan po kami ng tulong. Wala po kami nakuha ng tulong. Kaya ayun lang po, sana itong bigay ng sa atin ng aral na hindi lahat ng oras tayo nasa taas. Pag tayo nasa tugatog ng ating tagumpay o anong pang posisyon meron tayo, tandaan natin, hindi panghabang buhay yan. Mga temporary lang yan at lahat ay kalooban lang ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Sabihin natin, dahil sa galing ko, nako, Diyos ko po, nakakatakot. Kasi, sa totoo lang po, sa akin po, sa paniniwala, lahat na meron kayong talino, yung talent, kung ano man meron kayong kalakasan, lahat yan galing sa Panginoon. Pinahiram lang po sa atin. Anytime, pwede pong bawiin sa atin. No? Nangyayari na po yan, maraming kwento sa Bible. Katulad si Haring Saul, yung kwento po, di ba? Na nung una, sumusunod siya sa kung ano yung mensahe sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nung bandang huli, hindi na siya sumusunod. Sarili niya na sinusunod niya. Kaya nangyari, yun. Napagtatalo na siya sa mga laban, digmaan, at bandang huli, pati si David ay pinag-isipan niya na masama na naging hari si Haring David na baka sa isip niya ay yung traitor rin siya at kunin yung kanyang trono. Kaya yun, pinagtangkaan niyang patayin si David. Na nagkamali naman siya dahil nung natulog nga siya nung pinuntahan siya sa kuweba, tulog na tulog siya Nung tutulog, pwede na siyang patayin ni David, pero ang ginawa, pumunit lang ng kapirasong tela doon sa damit niya. At nung nagising siya, pinakita na patunay na kung gusto siyang patayin, pwede na, pero hindi ginawa ni David. Kaya pag tayo sa sarili na natin nakapokus, masyado na tayo naging bilib sa sarili natin, andun na lumaki ng ulo natin, nagyayabang na tayo, nagmataas na, doon na yung simula ng pagbagsak natin. Kaya maliwalag, sabi, di ba, ang nagpapakumbaba ay itinatanas ng Panginoon. At yung nagpapakataas na maibababa. Kaya yun lang, lesson sa atin na lahat ng bagay dito sa mundo walang permanente. Sino ba ang naging nanatili sa pwesto? Wala. Lahat temporary. Yun lang po. Wala po akong pinapanigan. Wala po tayong non-partisan po tayo dito. Nagbigay lang ako ng aking opinion, ng aking idea o observation sa nangyari ito. Kasi iba obvious kasi biglang bumabalik at kaya masyadong obvious siguro. Di ba? Dapat ang tao kasi nagmamatsyag na ngayon at buhay na buhay po ang social media, nakatutok, kaya dapat kung ano yung paninindigan mo, doon ka, wag kang biglang pag nagbago ka, mahalata, sabihin, mababranded ka, balingling ka. Di ba? Dapat di na ganoon, hindi na uso yung mga style na mga dating politiko, mga trapo. Ano na tayo, moving forward. Para sa ating ikaunlad ng ating bansang Pilipinas, magkaisa. Di ba? Katulad ng binag kong yung yung mga dapat natin tingnan, yung una, siyempre yung kanyang experience in terms of government, yung pag-handle, tignan natin maigi yung kandidato
Sapat ba yung kanyang karanasan, yung kanyang educational background, ano ba, yung wisdom, yung kanyang intelligence, may kakayahan ba siyang i-handle niya, lalo yung mga sensitive issues, hindi lang dito sa panloob, internal issues ng bansa, pati external, kasama yan sa presidente. At yung kanyang sinseridad na maglingkod, yung katapatan talaga maglingkod. At makikita natin dapat ang isang presidente may vision, no? Makikita niya na ito yung gusto niya mangyari, may papupuntahan tayo. Dapat gano'n, na may plano talaga. Hindi pwedeng kung bahala na gano'n. Hindi pwedeng gano'n, kailangan talaga may vision. Kaya hindi basta-basta po ang maging pangulo ng isang bansa, katulad ng ating bansang Pilipinas. Kaya yung ayon sa batas, ang qualification, no, mababa lang yun. Natural born citizen, Pilipino. Dito ka pinanganak sa bansang Pilipinas. Tapos at least 40 years old. No, tapos 10 years kang residence dito. Able to read and write. Diyos ko po. Kaya kahit sino na nakakabasa at kayang magbasa at magsulat at siya 40 years, at least 40 years old, Filipino citizen dito, pinanganak sa Pilipinas at least 10 years ka na, pwede ka na tumakbo pa presidente. Pero mag-isip-isip ka bago papasukin yung mag-isip-isip ka ng hindi lang 10 ulit, napakaraming beses kasi ang hahawakan mo po ay buong bansa. Napakabigat po niyan. Ano yung mga susuungin mo dyan? Ang problema sa ekonomiya. Diba? Lalo ngayon, yung pandemya, yung health issue, yung dalawa, yung health issue, pandemic, dapat mo matugunan yan, ma-address mo. Ekonomiya, para maibangon mo. Kaya dyan yung mabigyan ng trabaho, para makarecover, no? Tapos sa education, kasamang dapat education, peace and order. Kasama sa bansa, kailangan paano mag-i-invest dito ang ibang bansa kung tayo magulo rito. So siyempre, yung agriculture, kailangan mabigyan natin na magkaroon tayo ng sustainable food. May makakain tayo na hindi tayo aasa sa ibang bansa na kailangan pa natin mag-import ng mga bigas, mga ibang mga pagkain. Dapat talaga may vision ng isang presidente, may plano, yung long term. Anong plano mo sa mga infrastructure, anong gagawin para yung accessibility, connectivity para yung diba? Yung mabilis ang galaw, yung serbisyo, sa ibang bansa napakaganda. Sabi nung kumpare ko na punta sa Hong Kong, halos lahat pwede kang sumakay ng tren kung saan ka pupunta. Magkakakonekta. Which is happening right now. May mga pagbabago naman, may plan yan. Meron na tayong LRT papuntang Cavite na sinisimula na. MRT7 from SM North papuntang San Del Monte, Bulacan Mayan, di ba? Fairview. Tapos yung Skyway, yan. Malaking tulong yan. Itong latest yung Pasig River Expressway ang balang na-aproba na, sisimula na next year. Dapat yan, doon tayo nakatuon. Dapat kung ano yung maganda, ituloy natin. At kung ano yung hindi dapat, yung mga may mali, ayun baguhin natin. Tayo magkaisa para sa ating bansang Pilipinas. Dahil makikinabang nito yung mga yung future generations natin, yung mga anak natin, mga susunod natin, mga apo-apo ko, mga susunod. Sila na matikman nila yung buhay na maginhawa sa Pilipinas. Ayun lang po, sana po ay nakapagbigay ako ng konting kaliwanagan sa ating mga manonood dito sa aking channel na Azucena TV. Tandaan natin, laging ang talo rito, tayong taong bayan, kaya kailangan maging maingat tayo, mapanuri kung sino ang dapat nating iboto. Tingnan natin maigi. Hindi lang yung sikat o ano natin, suriin natin mabuti. Kung sino ba talaga yung karapat-dapat na makakapagbigay ng magandang solusyon sa ating kasalukuyang problema. Hindi siya biro ang problema ngayon kasi buong mundo ito, kaya hindi siya basta-basta, kaya talagang napaka-exciting ng botohan na darating na ito. Ayan, kaya nagkakalabasan na. Okay, yun lang po. Hindi ko na patatagalin.
Shout out, ayun nga, binati na natin sila Wawi Pandabatan, sila Ate Ligaya, sila si Kapepang, support yung channel, kaibigan natin from Dubai, yung mga kabatch ko nung high school, 1987, 1994 nung college. Sino ba ba yung dati ko mga co-teacher sa REPC, mga estudyante ko, siyempre ang aking family. Si Lovely Daphne Azucena, si Christian G. Azucena, at ang aking wife na si Joanna Balagtas Azucena. Ma, kumusta kayo? Ingat kayo ha. Sa aking mga utol. Utol Manin, utol Kiko. Pansamantala nagpapaalam po si DJ Martin, sasabing laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Babu.